Hey guys, Ken here. So we're here now in Dumaguete. Samahan niyo ako maghanap ng local coffee shop around Dumaguete. So let's go. So first stop natin is itong Kapeng Lokal. So guys, nandito tayo ngayon sa may Kapeng Lokal and nag-order lang ako na isa sa bestseller nila, caramel macchiato. And this one is banana pudding matcha. Actually, mura lang yung coffee nila dito. This one is 75 pesos. It's regular size. Nakita niyo naman yung giant yung isa. So ito na lang in-order ko kasi parang ito yung medium size lang na usual sa ibang coffee shop. Second time ko na dito sa may Kapeng Lokal. Natry ko na yung Spanish latte. So, itong caramel, hindi ko pa natatry, kaya ito yung orderin natin. And ito, bago lang nila tong banana pudding matcha something. Laki pa rin yun, para siyang medium size. Actually, yung lasa nitong caramel, macchiato hindi siya ganun ka-strong yung coffee. Unlike din sa Spanish latte na na-try ko last time. Mas gusto ko pa rin yung Spanish latte. I think mararate ko to ng 7.5 out of 10. Actually, mura lang din naman kasi siya. Try naman natin itong banana pudding matcha nito. Pudding first. Pero mas try pa rin siya guys, pag pumunta kayo dito sa Dumaguete. Para siyang banana cheesecake. Yung nalalasan ko sa kanya, para siyang halo-halo. Kasi siya may mga ice niya ganito. Matcha siya, lasa siyang matcha, pero parang may pagka-artificial matcha. Parang shake lang siya. Hindi siya yung parang matcha drink talaga. Pero masarap. So I think this one, marirate ko to ng 7.5 out of 10. Alam niyo parang cake sa golden ox na nilagay niyo na nabasa, na nilagay niyo sa may halo-halo. Ganun yung parang lasa niya. Nagko-compliment naman sila. So medyo matamis lang siya. For price, okay naman. Not bad. Pwede niyo pa rin i-try. Around the area lang din siya sa may dagat. Near Escanio. So maghahanap pa tayo na ibang cafe. Alam ko kasi maraming coffee shop dito eh. That's like very Filipino, which is ayun yung mga hinahanap ko na cafe ngayon. Kasi like parang, ba't suot ko ba to? So tingnan natin kung magaganda yung mga mapupuntahan natin. Actually, mas gusto ko yung Spanish latte. Habang tumatagal yung lasa niya nagiging parang scramble, yung color pink ganun. Pero matcha flavor. So mas try pa rin dito guys. So make sure to visit. So ngayon, let's go naman sa Cafe Maria. Maganda rin yung coffee shop doon and basta very Filipino style. So guys, nandito naman tayo ngayon sa Cafe Maria. And para siyang restaurant, coffee shop. So tingnan natin kung ano yung meron dito. So let's go inside. Ganda dito. Giving very Filipino vibe. So guys, nandito nga tayo sa may Cafe Maria. Ang daming hindi available na food and coffee. So nagpunta ako dito para sa coffee talaga. Pero yung order ko na lang is yung Americanong Bisaya. Kasi hindi available yung dalawa. Yun sana yung gusto kong itry. Pero it's okay. Nag-order na lang din ako ng food. So tingnan natin kung okay. Meron din sila dito mga cocktails, hard drinks, ganun. Kung gusto nyo, dumating na yung Americanong Bisaya natin. Ano kayo nakaisip nito, no? So Americanong Bisaya natin. Ang tapang niya. Sakto lang kasi before mahilig ako sa American drink. Yung flavor niya, strong siya pero like may pagka-maasim yung pagka-ice Americano. Mukha siyang iced tea, no? Yung vibe dito okay din. Para siyang Las Casas. Ganun yung vibe niya dito na may pagka-eerie. Pero okay lang na maganda. May pagka-eerie. May parang horror movie. Pero maganda, tambayan. Maganda yung interior sa loob, dito sa labas din. Para mararamdaman mo talaga na nasa province ka. And yung province life, Filipino life, ganun. Ang ganda dito, guys. So, must visit to. Pero like, kinakagat na ako ng lamo kasi paggabi na ano na ba? Actually, mag 5 na. And inaantay lang yung order. Tinitingnan ko lang kung ano yung mga meron dito. Ang ganda na ito, oh. Yung fountain. Kasi hindi siya gumagana. Para siyang horror movie. Hindi naman sa sinasabi kong horror na hindi naman ako nang babas na horror, pero ganun kasi yung vibe niya. And maganda siya kahit parang, you know, parang medyo nakakatakot. Ganun naman yung mga Filipino cafe na mukha naman talaga nakakatakot yung vibe. So nag-order lang tayo ng lumpia at saka Americanong Bisaya. So let's try. This one is 130 pesos. And this one is 320. I think hindi kailangan to ng tinidor talaga. Masyado siyang crunchy. Kamay na lang natin. May sukash. Masarap kaya to. Sarap daw to eh. May egg siya sa loob. May pagkalasang Ilocos empanada yung lumpia nila. Pero masarap. Sila ang kalat niya. Ang sarap niyo guys. Parang social na lumpia. Very smooth. Tingnan natin kung masarap ba siya with rice. Kasi nilagyan nila ng rice. Baka kailangan may rice kainin. Masarap din siyang gawing ulam. Yung mararate ko to ng 9.5 out of 10. And itong ulit, try ulit natin to. Hindi sila bagay. Mararate ko to ng 8 out of 10. Try nyo dito pag pumunta kayo, order nitong lumpia. Nakabusog siya. Yung sulit siya, I guess. May rice na siya. Kung gusto nyo like heavy meal, must visit. So, our next cafe is Bugtaw Cafe. And ito yung pang third natin. So, let's go inside. Kailangan ko na rin kasi mag-cafe kasi like super nanghihina na ako. And it's already 4:30. So, let's go inside. Let's go.
So we're here in Bugtao. Actually yung presyo naman dito, hindi naman ganun kamahalan. And may Vietnamese coffee sila. Pero like, ano ba yung nila dito? Signature drink. So tanong na lang natin. Tsaka tayo mag-order. Tapos order na rin tayo ng potato chips. Very affordable lang yung coffee shop dito. Yung vibe nito is very province vibe, Dumaguete. Hindi ko sure kung sa Dumaguete lang may Bugtao. Pero maganda siya. Meron din pa sa area na yun. So tingnan natin mamaya. Last time, nung pumunta ako dito, hindi open yung area. Pero ewan ko, open kasi yung window ngayon eh. So I think, binubuksan na nila yan. Binago daw nila yung style ng cafe. Open na yung window kasi last time sarado siya. Close siya. And then may aircon dito sa loob. Sinasara rin siguro nila ito pag wala masyadong customer. Pero feeling ko pag madaming customer na open nila yung window. Para it's giving. So mag-order na muna tayo and itry natin yung coffee nila. Bestseller daw nila is Spanish latte. So tingnan natin kung okay ba. Dumating na yung order natin. Chicken skin, Spanish latte, and strawberry latte. So let's try. Yung strawberry latte nila para siyang dragon fruit. Try muna tong chicken wings nila. Cheers! Sarap siya. That's 9 out of 10. Okay, let's try naman tong Spanish latte nila. Ito daw yung bestseller nila. So tikman natin. Nakalimutan ko na yung last time na in-order ko dito. Mura lang yung mga coffee nila dito. Very affordable and mix natin. Ang cute ng lagayan. Very aesthetic. Ang ganda ng baso. Gusto ko yung ice nila. Maganda. Para siyang boxy. Bestseller to. Order ko sana yung Vietnamese coffee kaso naka-Vietnamese coffee na ako last time. Ito daw yung bestseller. So ito na lang yung in-order ko. Sayang kasi wala silang signature drink. Ang okay sana kung meron silang signature. Like Bugtao Cafe, signature drink, diba? Maganda kasi yung tradition yung sa mga cafe na may traditional drink yung coffee shop. Para special for that cafe lang talaga. So ito yung bestseller nila. So not bad for 130 pesos. So, marirate ko to ng 8 out of 10. Try naman natin tong strawberry latte nila. Pero like yung color niya parang dragon fruit. Hindi siya mukhang strawberry. Masyadong pinkish. Try natin. Lasa siyang gulaman. Strawberry gulaman. Or hindi ko malasahan masyado yung pagka-strawberry niya. Or like very grabe lang yung color niya. So I think marirate ko to ng 7 out of 10. Not bad for 120 pesos. Mas try pa rin. Maganda yung vibe nila dito. Ito yung favorite ko. Masarap to. Like hindi siya super salty. Hindi siya mamantika. And must try. So this is 110 pesos pala guys. Hindi siya like oily. Kasi yung karamihan ng chicken skin super oily. Pero ito hindi. And super crunchy niya. So try niyo ito pag pumunta kayo dito. Sana ang orderin ko is yung potato chips. Kaso hindi available. Pero okay lang kasi masarap to. Itong vibe, itong place, I think marirate ko siya ng 8 out of 10. Recommended pa rin. Masarap yung food nila. Siguro, pwede nyo naman try yung ibang pang food. Ito lang yung order natin. Kasi naman tayo sa ibang cafe. Hey guys, nandito naman tayo ngayon sa The Henry. Second time ko na rin dito, pero gusto ko lang ipakita sa inyo. And actually, bawal daw ata mag-vlog dito. Pero kaya medyo lang tayo. Dahan-dahan lang. So, let's go to coffee shop. Maganda itong area na to. Pwede daw cellphone lang. Pero why not? So, bawal daw mag-vlog dito. Pero itatry ko pa rin. Lang tayo? Like, very quick vlog dito. Sayang naman, di ba? Ito nga yung pang-port natin. Alam nga, hindi ko i-vlog anong magkakapila ako dito. So, nandito tayo ngayon sa Beta. Let's go inside. So, ang bestseller daw nila dito is yung dirty matcha. So, itatry natin yan. So, nandito na tayo sa may Beta Cafe and nag-order lang ako ng dirty matcha. Ayun daw yung bestseller nila. So, ayun yung itry natin and tuna sandwich. So, let's check kung okay. Actually, nag-iba yung vibe nila dito. Dinagdagan na lang siguro nila na itong mga bagong table na mas malalaki. Kasi siguro, naging parang dinner area siya. Kasi hindi na siya ganun ka-spacious unlike before. Kasi parang medyo naman kayo mga table. Siguro pang mga good siya for dinner. And okay din yung vibe dito. Wala masyadong tao. And dito pala sa Henry's, marami siyang mga store and mga shops. Pwede kayong mag-explore dito around the area. Pero like, sabi kasi ng guard kanina, bawal daw mag-vlog. So, very onti lang yung mga makukuhanan ko dito. Pero itatry ko pa rin. Pwede lang daw cellphone. Kasi ako mag-vlog sa cellphone kasi it's okay. So, nandito tayo ngayon sa may Beta. Lumabas muna ako saglit para makapag-vlog ako. Madaming magagandang cafe dito and karamihan kasi mga parang dinner area siya, lunch for family. So, I think ito yung best cafe dito sa Henry. As I'm not sure, pero mga resto na kasi itong iba. Mga resto na yan. Madami, pero you can try naman. May mga bar, ganun. Bistro, ganun yung sa baba. Second time ko na rin dito sa may Henry's. Kung ayaw nyo na maingay, perfect dito tumambay. Pero kung dito kayo sa baba, make sure na pagtatambay kayo dito ng gabi, mag-pants kayo para hindi kayo kagatin ng lamok kasi maraming puno. Dumating na yung dirty matcha natin. So this is 250 pesos. Best seller daw nila to. Wala pa yung tuna sandwich. So try na natin kung silit ba tong dirty
fruity matcha nila for 250 pesos. Nag-order din ako ng tuna melted sandwich, melt sandwich something. Wala siya din sa may menu and nakalagay lang siya din sa may, nakasulat lang siya. So I think bago nila to. Gawin muna natin. Okay, let's try. Actually, quality yung matcha. Malalasahan mo pa rin yung pagka-bitterness ng matcha. Tapos sweet siya. So nagbabalance yung lasa niya. And ayan, nagko-complement sila. Tapos yung milk, hindi siya super milky. So kung mahilig kayo sa matcha, magugustuhan niyo to. Into matcha sweet side kayo. Oh shucks, nakalimutan ko picturean. Wait lang. Dumating na yung tuna melt sandwich natin. This is 225 pesos. So let's try. So ganyan yung itsura niya. May nachos siyang kasama. I'm not sure kung bagay sila ng matcha. So cheers! Try natin. Marami siyang palaman. Check natin. Okay. May cheese siya. Aniserve lang tayo. So, try na natin. Paano ko ito kakainin? Okay, try na natin itong tuna melted. Actually, hati na siya. Ang hirap niyang kainin na. I'm not sure kung paano ko siya kakainin. Medyo messy lang siya. Cheers! So, ito yung tuna melted sandwich. Ito yung masyado lang toasted tong sandwich. So, parang ang hirap niyang kainin. Medyo messy siya kainin kasi naglalaglagan. Tapos, very saucy siya. And okay lang sana kung hindi ganun katigas yung sandwich. Kasi like, parang na-toasted siya masyado. And nag-expect ako parang na mas magandang sandwich na style. Pero itong sandwich na to, parang regular lang na like mga tasty, ganun. Parang ganun yung itsura. So, I think much better kung gumamit sila na mas iba yung itsura na sandwich or like mas stick din. Hindi masyado toasted para mas nagko-complement siya dun sa palaman. Itong nasa loob, medyo wet yung mga palaman niya. Then itong sandwich masyado siyang toasted. Pero masarap naman siya. And then yung tuna, parang regular tuna lang. Then meron na siya mga gulay. I think okay lang, masarap siya. Pero I think marirate ko siya ng 8 out of 10. Not bad. Mabubusog ka naman siguro dito. Kasi marami siyang palaman. May kasama siyang nachos. Then yung vibe dito, sakto lang. Kung gusto niyo lang ng kapayapaan, okay tumambay dito. So yun lang. Ubusin lang natin to para na tayo kasi it's already 5:52 PM para makalabas na tayo dito. Medyo madilim kasi dito sa area na to. Paggabi na rin. Usually kasi parang dinner area tong So hindi ko na masyado binidyo yung pagkain na tong. Medyo messy siya kainin guys. So I don't think, hindi ko masyado marirecommend kasi kung ayaw nyo na mahalat, hindi ko siya marirecommend. Pero masarap naman siya. Pero like super messy. Hindi ko na pinakita kasi parang pangat sa vlog. Update lang. Masarap pa to. So siguro kung bibisit kayo dito, yung mga regular coffee nila, kaya lang naman. Pero yung mga parang special drinks nila, or yung food nila, medyo may pagka-pricey dito sa Henry's. Kasi siguro dahil sa place. So kung pupunta kayo dito, make sure nyo na meron kayong 500 to 1K na budget. Actually 500 sakto na for one person. Kung hindi naman kayo heavy eater, okay siya. So yun guys, I think dito ko na-end yung vlog ko. Thank you for watching my Dumaguete vlog. Paghahanap ng cafe. Kung meron pa kayong mga recommendation, pag next time bumalik ako sa Dumaguete, puntahan natin. So comment below kung may mga recommendation kayo ng coffee shop around here Dumaguete. Lalo na mga hidden cafe. Gusto kong puntahan yung mga hidden cafe around the area. So yeah, thank you for watching this vlog and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell below. Bye! Nakalabas na tayo dun sa may cafe. May Sans Rebel din dito. Kung gusto nyo dyan. Kung ingay lang ng kuliglig dito. Ayan ang mga resto. Ganyan siya dito. Ayan siya. Wala masyadong tao.